Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Nagbabalik po muli tayo sa panibagong episode. Kaabang-abang at talaga namang inaabangan ngayong panahon na ito. Ito nga po ang controversial na mga patutsada ng pamilya sa side ng nanay ni Dave. Ay talaga pong iba po ang kanilang hangarin nga dito kay Dave. At samot-sari nga ang opinion ng mga netizen or ng mga fans mismo ni Dave sa mga naganap na revelasyon at kanilang mga narinig na revelasyon sa live ng Tekram YouTube channel. Ayan. So bago tayo mag-start guys, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe. Click mo na rin ang notification bell para updated ka sa ating mga i-upload na videos at mga latest chika. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride, hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get cross later. The future's So ayun na nga mga katekram, mga solid team Dave. Ayan, kila Sir Rex Lorenzo, mega love shoutout po. And kala Kuya Tekram, Kuya Jun, and of course sa ating nire-react ngayon at ang controversial na bata na si Kuya Dave. Ayan. Ano nga po ba ang umpisa ng issue na ito kung bakit napag-usapan ng husto ang pribadong buhay ni Dave? Ayan, nag-start nga po ito nung si Dave ay bumisita sa kanyang magulang, sa kanyang mother side, at kinwestiyon nga po kung nasaan na ang mga pera, nasaan na ang mga kinita ni Dave sa kanyang mga nagdaang buwan or nagdaang taon, na yun nga ay tinatanong ng kanyang magulang or ng kanyang ina mismo. At ito nga ay naging sanhi ng hindi pagkakaunawaan ng mag-ina. Dahil nga po sa mga ganitong senaryo ay talaga naman pong nag-react ang maraming netizen at nagplano nga di umano na kunin nga si Dave muli at nauwi nga ito sa sumbatan nang hindi mag-stay si Kuya Dave or hindi niya piliin ang kanyang pamilya. At ito po ay inilaban mismo ng Manalastas family para po sa kanilang adhikain na matulungan at may ahon sa hirap itong batang ito, na napanood naman natin simulat sa pool, simulat sa umpisa, na si Kuya Dave ay nag-aano lamang po, nagkakarga. Kung atin pong maaalala na si Kuya Dave nga po, itong controversial na batang ito na talagang nag-million views nung panahon na kinontent siya ni Kuya Tekram at gustong baguhin ang kanyang buhay, ay marami talagang nag-follow sa Tekram at nagkaroon na nga po ng community itong si Kuya Tekram at nagpatuloy po ang kasikatan ni Kuya Dave magpasa hanggang ngayon. Kaya ito po ay naging issue sa magulang ni Dave or sa nanay ni Dave or sa pamilya ng nanay ni Dave. Marami nga ang netizen na umalma dahil nga po sa hindi pagsipot ng kanyang nanay nung mga panahon na kailangan siya nito. Ito po ang aking opinion dyan hinggil sa usapin ng salapi na kung anuman ang nakamit ni Dave sa ngayon, di ba? Ang akin pong opinion dyan ay siguro po meron pa ring karapatan ang magulang. Subalit nagiging question nga po dito
Nagiging question nga po dito ang kanyang abilidad nung mga panahon na siya ay kailangan ng kanyang anak upang, 'di ba, makapagtapos ng pag-aaral, upang makapag-umpisa sa pag-aaral na dapat kanyang responsibilidad bilang isang magulang. Subalit nabigo nga po, no, ang mga manonood, nabigo nga po ang mga sponsors ni Dave, kaya po tuluyan na nga pong inampon ni Kuya Tekram or ng Manalastas family itong si Kuya Dave upang maging miyembro ng kanilang pamilya. Kaya nga po malaking pasasalamat ng mga viewers, no, ng mga taga-subaybay ni Kuya Dave, maging ang mga sponsor, major sponsors ni Kuya Dave sa nangyaring pagbabago sa kanyang buhay, dahil ito po ang kanilang inaasam. Gayunman, dumako po muli tayo, no, dito sa usapin, no, ng pag-angkin, no, di umano ni Kuya Tekram sa sa pera ni Kuya Dave, no. As far as I know, and sa mga nakasubaybay po, transparent naman si Kuya Tekram or si Sir Tekram, 'di ba, na ihayag kung magkano na ang nalikom ni Kuya Dave sa kabuuan ng kanyang karir. Kaya inaalay ni Dave sa kanyang pag-aaral, iniipon ni Kuya Dave sa kanyang pagpasok sa kolehiyo at sa negosyo, at sa magandang pagkakataon nga po ay nabigayaan si Kuya Dave ng isang major endorsement. Nakita natin ang perfume ni Dave na ni-release, yan, ni-release noong last week, ayan. At marami nga pong natuwa sa kaganapan, at marami naman po nalungkot dahil nga po sa inasal or nilabas na sentimiento ng kanyang magulang hinggil sa kanyang, 'di ba, nalikom na pera or naitabing pera. Yan po kasi talaga minsan na nasisira ang isang tao, no? Pagka merong mga taong ganit sa pera, tulad na lamang po ng kanyang pamilya. Well, of course, pamilya nyo siya, no? Dapat unat sa huli, dapat kayo ang kasama niya. Subalit, eto nga ang question ng mga netizen or ng mga taga-suporta ni Kuya Dave, 'di ba? Or ng Tekram community, na sinasabi nga nila na nasaan ka, Nanay Apple, nung mga panahong kailangan ka ng iyong anak upang makapag-aral, makakain ng maayos, may maayos na tirahan. Alam natin na mahirap lamang kayo at wala kayong kakayanan, pero subalit yung kalinga po ng isang magulang, yan po ay tatatak po talaga yan sa musmos na utak ng isang bata once na yan po ay lumalaki at alam niya sa sarili niya na wala siyang magulang na nagpapalaki sa kanya, gumagabay sa kanya. Ayun po ay kita natin, nasubaybayan natin lahat kung paano po binigyan ng tamang kalinga, tamang pagpapalaki si Dave ni Kuya Tekram at ng Manalastas family, di po ba? Kaya naman yung issue na ito hinggil sa salapi or sa nalikom or naipon na pera ni Kuya Dave, ay masasabi nating wala dapat pakialaman or walang karapatan na kahit na sino ang mang-angkin dito, lalo na, no, ang irresponsableng magulang, no, na si Nanay Apple. Gayunman ay binibigyan siya ng credits ng mga ng batas regarding diyan, 'di ba, na ang kanyang karapatan bilang isang magulang. Subalit ang ang mga naipon ni Kuya Dave na pera, na mga gamit, ay ito po ay labas na, no, sa artikulo na sumasakop, no, sa
kapasidad ng isang magulang. Dahil ito po ay pinagtrabahuhan ng isang bata at ito po ay regalo ng mga audience or mga supporter niya para sa kanya, hindi po para sa magulang niya. Kaya po marami po ang mga revelasyon na isiniwalat ang Tekram family regarding nga po dito sa issue na ito na hindi po masabi-sabi ni Kuya Tekram, no, at nila Kuya Jun. Ayan. So ayun guys, no, sana po patuloy po natin suportahan si Kuya Dave, patuloy po natin suportahan ang kanyang journey dito sa YouTube at maging sa totoong buhay. Tayo lamang po ay dapat maging gabay, no, hingi patungo po, no, sa kaunlaran nitong batang ito. At maraming salamat po sa pagtangkilik at panonood at pakikinig, no, sa aking YouTube channel at mga update. Once again, ito po muli ang inyong kabirador na si Birador Pikwa. Ayan. Nagpapaalam po muna ako at magkita-kita po tayo sa next episode natin dito sa Kuya Dave Updates. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride, hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high,